Mas malalim pa sa marka number 8, Biblical Understanding and Practice of Prayer. Narito ang detalyadong sagot sa iyong mga tanong. 1. Paano magsimula o bumuo ng malusog na prayer meeting? Mga hakbang sa pagsisimula. 1. Simulan ng maliit at simple. 2. Huwag agad mag-expect ng 50 tao. Magsimula sa 5 to 10 taong seryoso sa panalangin. 3. Maaaring gawin ito tuwing Miyerkules ng gabi o Linggo pagkatapos ng worship, 1 oras lang muna. Ipaliwanag ang layunin. Hindi ito oras ng chismis o pakikipagkwentuhan. Ito ay oras ng tunay na pakikipag-usap sa Diyos para sa iglesia. Magkaroon ng malinaw na structure para hindi maging magulo. 5 min, opening plus scripture reading, isang talata tungkol sa Diyos o sa pangangailangan. 10 min, praise and thanksgiving. 15 to 20 min, confession and personal needs. 20 to 25 min, prayers for the church, leaders, evangelism, missions. 5 to 10 min, closing plus doxology. Gawing regular at consistent. Gawin itong lingguhan. Ang consistency ay mas mahalaga pa sa haba. Turuan ang mga tao kung paano manalangin ng malakas. Hindi dapat silent prayer lang sa group. 2. Mga praktikal na paraan para turuan ang iglesia na manalangin. Sa pulpit, ang pastor ay regular na nagsisipanalangin ng may lalim at may modelo, hindi basta Lord bless us. Sa small groups, magkaroon ng 10-15 minutong prayer time sa bawat meeting. Prayer triplets o prayer partners, 3 tao ang magkakasama sa regular na panalangin. Teaching series sa panalangin, series sa Mateo 6, o mga prayer sa Biblia. Prayer walk o prayer night, buong gabi na panalangin. Gamitin ang ACTS method, adoration, confession, thanksgiving, supplication, para matutong manalangin ng balanseng. Hikayatin ang personal prayer journal at ibahagi paminsan-minsan. 3. Sample ng personal at corporate prayer guide. A. Personal prayer guide, daily. ACTS method, adoration, 15 minutes. Panginoon, ikaw ay banal at makapangyarihan. Salamat dahil ikaw ay. Basahin ang Salmo 145 o Isaias 8. Confession, 5 minutes. Panginoon, patawarin mo ako sa aking kasalanan sa specific. Thanksgiving, 5 minutes. Salamat po sa specific blessings. Supplication, 10-15 minutes. Para sa sarili, para sa pamilya, para sa iglesia, para sa bayan at sa mundo. Missions. B. Corporate Prayer Meeting Guide, 1 oras. 1. Opening 10 minutes. 2. Awit ng papuri. 3. Basahin ang talata, Filipos 4:6-2021. Guided prayer topics. Papuri sa Diyos, kanyang katangian. Pagtatapat ng kasalanan ng iglesia. Pasasalamat. Mga pangangailangan ng iglesia, mga may sakit, nalulungkot, bagong miyembro. Mga pastor at elders. Evangelism at outreach. Missions, local at international. Pamahalaan at lipunan. Open prayer, lahat ay maaaring manalangin ng malakas. Closing, isang tao ang magsasara ng may malakas na pagtitiwala sa Diyos. 4. Relasyon ng prayer sa iba pang marks. Marka number 1, expositional preaching. Ang preaching ay dapat sinusundan ng panalangin. Ang pastor ay nanalangin bago mag-preach at ang iglesia ay nanalangin para sa pagbubukas ng salita. Marka number 2-3, gospel and conversion. Ang tunay na conversion ay gawa ng Espiritu sa pamamagitan ng panalangin. Dapat tayong manalangin para sa kaligtasan ng mga tao. Marka number 5, church discipline. Dapat may maraming panalangin bago, habang at pagkatapos ng disiplina. Marka number 6, discipleship. Ang discipleship ay hindi kumpleto kung walang regular na panalangin para sa isa't isa. Marka number 9, missions. Ang malalakas na missions ay nagsisimula sa malalakas na panalangin. Si William Carey at maraming missionary ay dinala ng matinding panalangin ng iglesia. Sa madaling sabi, ang prayer ay parang dugo na dumadaloy sa lahat ng bahagi ng katawan ng iglesia. Kung mahina ang prayer life, mahina ang lahat ng marks. Gusto mo bang dagdagan pa? Halimbawa, sample ng buong 1-hour prayer meeting outline, prayer topics para sa isang buong buwan, paano hawakan ang common struggle sa prayer, distraction, dryness, etc. O handa na ba tayo sa marka number 9, Biblical Understanding and Practice of Missions? Ito na ang huli. Sabihin mo lang,